Inaasahan ng liderato ng Kamara na mararatipikahan ng Kongreso ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon bago magpasko. Sa loob ng linggong ito, inaasahang magtatapos na rin ang deliberasyon ng BICAM sa 2025 General Appropriations Bill. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelique, bagamat humaharap sa ilang hamon ang Kamara at Senado, hinggil nga sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, positibo pa rin ang pananaw ng House Committee on Appropriations na maipapasa nila on time ang budget bill at hindi tayo magkakaroon ng reenacted budget sa susunod na taon. Kumpiyansa si House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing na mararatipikahan nila ang panukalang 2026 national budget bago magpasko. Kahapon, ilang oras naghintay ang mga kinatawan ng Kamara sa PICC sa Pasay City para sana sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee o BICAM ukol sa budget proposal pero nasuspindi ito. Sabi ni Swansing, gusto sana kasi nila na huwag maantala ang BICAM meetings at ang magandang balita, matutuloy naman na ito ngayong araw. Gusto po namin araw-araw kasi napaka-tight po ng timeline natin. Kailangan po natin matapos. Ang target po natin ma-ratify yung budget ng December 22. At para po mangyari yun, kailangan po talaga araw-araw tuloy-tuloy po tayo. Habang hindi patuluyang naisa sa batas ang panukalang pondo, ang ilang kongresista patuloy naman ang paghahain ng iba't ibang mungkahi. Si ML Party List Representative Laila De Lima muling iginiit na hindi lang dapat bawasan, hindi lang dapat i-zero, kundi dapat ay tuluyan ng tanggalin ang unprogrammed appropriations sa budget bill. Habang si Gabriela Party List Representative Sara Elago pumalag naman sa pagtataas ng pondo para sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIFIP funds dahil pinapalakas lang umano nito ang patronage politics. Sa ngayon, inaayos pa ng mga kinatawan ng Kamara at Senado ang mga gusot sa panukalang pondo at bukas inaasang magtatapos na ang deliberasyon ng BICAM. Ang maganda po, whenever the communication lines are kept open, that to me is progress. The worst that can happen in a situation like this is that both parties would refuse to engage with each other. So, produktibo naman po kasi nakapag-brainstorm po kami kung ano po yung mga pwedeng posible na solusyon o mga hakbang para po maipagpatuloy po natin yung BICAM at matasolbahan po kung ano man po yung contentious na mga issue. Angelique, sa ngayon ay inaabangan naman natin yung pagharap sa media ni House Speaker Faustino Boji-D III at aabangan natin kung magkakaroon siya ng panibagong pahayag ukol nga sa iba't ibang issue ngayon hinggil sa budget. Angelique? Alright, maraming salamat, Mela Lesmoras.